Bago ang lahat, 2 buwan na lang pala kakanta na ulit si Jose Marichan. July 1 pala ngayon. Tapos na rin yung first day ng free agency kung US time dahil madaling araw na doon at mostly tulog na yung ibang GM. Yung dalawa pa doon parang napasarap sa tulog eh. Nawawala din yung ibang mga player nila, nag-aali siya na, hindi pa alam. Yung ibang player naman di umano nakikipag-discuss pa sa ibang team sa pwede nilang lipatan. Mukhang apektado din ang free agency dahil sa nangyari kay Lebron. Umalis na ng Los Angeles. Buti natayaan ko pa na hindi pa siya magre-retire. May pambili ulit ng sapatos. Wala lang, shiner ko lang. Meron di umanong 9 teams na posibleng landing spot kay Lebron. Naghahabol pa kasi siya ng ika-5 championship. Bigla kasing inalis din doon ang possibility na sumali siya sa Brooklyn kasi sila yung merong malaking salary cap, pati yung Bulls. Na base sa report, hindi na kontrata ang habol ngayon taon ni Lebron. Sa 9 teams na yan, 5 ang team sa East, 4 sa West. Kung lilipat man ng teams itong si Lebron, mas may chance siya kung babalik siya ng East kumpara sa West. So pagbabasehan ko lang din dito yung rumors na nakabase sa salary cap at lineup. Sa East, kasama kasi doon ang Miami Heat, tapos Knicks na kulang na sa salary at tax apron. Andun din ang Cavaliers na nakadepende kung anong ibibigay nila at kung ano ang kukunin ni James Harden. Bahagya na nga silang nakalagpas sa tax apron nung dinecline ni Harden ang kanyang player option. Meron silang 29 million sa first tax apron at 41 million sa second tax apron. Pwede pa yung mid-level exception saka pipirma si James Harden. Kailangan muna di umanong maunang pumirma si Lebron sa Cavaliers kung sakali bago umabot kay Harden. In theory, para makakuha ng ika-5 championship si Lebron, kailangan niyang pumunta sa mga teams na gaya ng Nuggets, Knicks, Boston, Thunder, kasama na rin ang San Antonio, na dapat yung team na pupuntahan ni Lebron hindi aasa sa kanya na kahit wala siya sa lineup, kayang manalo. Kasi kung pupunta lang din siya sa isang team na heavy minutes pa rin ang lalaruin niya at kailangan magbuhat, matutulad lang din yon sa LA. Kaya yung ideal na team na kailangan puntahan ni Lebron, yung katulad ng setup ng sa Thunder, San Antonio, Knicks, yung sa Boston, pawala na rin eh. Yung Nuggets, ganun din. Sa Miami Heat kasi, papasok pa yung kontrata ni Giannis, Bobby Portis, Tim Hardaway at Fontecchio. Nag-accept din kasi ng player option itong si Wiggins. Ang kulit pa ng kontrata ni Wiggins, inaccept niya yung kanyang player option pero sa report sinabing pumirma siya ng 3 taong kontrata. Meron kasi siyang nasa 30 million sa kanyang player option na inaccept niya. Nadagdagan pa ng 34 million na hinati naman sa 2 taon. Doon pa lang makikita mo ng hirap na yung Miami din pagdating sa cap space at tax apron. Kaya nila ginawa yun sa contract ni Wiggins. Hindi ko rin magets nung una eh. Ang isa pang contender na team na pwedeng puntahan ni Lebron kung sakali ay Boston dito sa East. Pero kailangan muna nilang ma-trade si Jaylen Brown bago nila maisingit si Lebron dahil sa tax apron at cap space. Kasama din doon ang Toronto. Ang isa pang pinaka-ideal, Wizards kung gustong samahan si AD at meron din silang sapat na mid-level exception. Pero yung team sa East na contender na sa playoffs at kulang din ang isang player na kaya pa naman ni Lebron ay Pistons. Meron din silang maibibigay na mid-level exception na above 15 million. May sapat pang supporting cast ang Pistons lalo na kung babalik si Jalen Duren. Andun pa na unstoppable pa si Cade Cunningham. Kaso, parang iniwan nga lang siya ng partner niya noong nakaraang playoffs. Parang pinanood na lang siyang maglaro eh. Pero sa regular season, kayang manalo ng Pistons na walang Cade Cunningham or kaya walang Jalen Duren dahil meron silang sapat ding supporting cast. Yung playoffs lang talaga doon nadali itong si Cunningham. Pero nanalo pa rin sila noon kahit nag-struggle itong si Duren. Sa West, andun ang Minnesota, Golden State, Thunder, bahagya na nga lumagpas sa second tax apron, ang San Antonio, ang pinaka-ideal sa 4. Hindi ang Warriors. Pwede pa siguro yung Minnesota. Dahil ang Golden State, ngayon pa lang, hirap na kung paano magdadagdag ng player kung hindi naman nila bibitawan si Jimmy Butler. In theory, kung sa Warriors mapupunta si Lebron, magiging katulad lang din yon sa Lakers. Posible siyang maging tagabuhat din dun dahil hindi alam kung gaano ka-healthy si Steph
Si Porzingis nga, walang tiwala sa kanya yung Golden State kahit pumirma pa siya ng kontrata, kahit nagpababa pa. Dahil sa 40 million na merong 19 and 21 sa loob ng 2 taon, 3 million lang ang guaranteed dun. Dahil hindi nila alam kung gaano ka-healthy si Kristaps. Dun pa lang red flag na. Most likely, ang tinuturo ng iba mga insider na better option kung mag-i-stay ng West itong si LeBron San Antonio. Pwede magsama ang elbow titan at pounding titan sa Spurs. Pinupush kasi ngayon ng mga insider na kunin si LeBron kasi nga may slot pa sila. Si Hachimura, isa sa mga player na pwedeng mapunta dito sa San Antonio dahil meron pa namang mid-level exception ng Spurs. Sa technicality, para makapunta si LeBron sa San Antonio, kailangan nila ng sign and trade. Dahil yung mga player na nakuha nila sa draft, bibigyan pa nila ng kontrata at yung natitirang cap space mapupunta sa kanila. Kahit yung best friend nitong si LeBron sa media katulad ni Bill Simmons at Skip Bayless, San Antonio ang sinabing best opportunity kay LeBron para makakuha siya ng ika-5 championship kung mag-i-stay siya ng West. Kahit yung mga Spurs media website, pinupush na rin ang mismong San Antonio na kunin si LeBron. Okay pa naman di umano ang relationship niya kay Coach Craig. Isa pa doon, mas better supporting cast ang meron sa San Antonio. Kulang din ng veteran player at pwede si LeBron times 2 pa. Kayang magmando sa mga batang player din at kaya din kay Wembanyama. Baka siya pa ang makapag-push na ma-trade ng Spurs si De'Aaron Fox. Saka andun nga pala yung anak ni Ron Harper. May 1 taon pang window ang San Antonio. Ito kasi yung last time nilang pwedeng ilagay si LeBron sa kanilang lineup dahil next season magki-kickstart na ang bagong contract ni Wemby. In theory ng lineup at salary cap, low risk ngayon para sa San Antonio na kunin nila si LeBron. Kumbaga walang mawawala sa kanila kung sakali. Ang Spurs, katulad ng Detroit, kayang manalo na wala yung kanilang star player. Katulad nung wala si Wemby, nananalo pa rin sila sa regular season. At mostly sa regular season, si Wembanyama naka-minutes restriction. Mostly din sa San Antonio, intact pa rin yung core player nila. Babalik pa for next season. At siguro naman mas mature na. Missing piece na lang ang kulang sa San Antonio dahil nung finals natalo lang sila sa last 5 minutes ng game. Siguro naman kailangan nila dun si LeBron na mas mature na. Ang Spurs din ang team na kayang tumapat sa West para sa OKC, Nuggets, Rockets pati na rin Minnesota na meron pang slot dito sa San Antonio kesa pupunta itong si LeBron sa team na need pang i-establish at siya pa yung ilalagay na core player imbes na missing piece. Kumpara kung pipilitin ng Golden State na kunin si LeBron. Meron din naman chance kung mapupunta si LeBron dito sa Minnesota. Kaso kasama niya yung 2 pasaway.